Okay, Sabado, Real Talk 101 Episode 4. Check naman natin ngayon kung ano naman yung pag-uusapan natin sa araw na ito. At please do invite your friends to follow, like, and share as well. All my videos at saka yung page ko dito, yung Facebook ko at saka yung YouTube ko. Okay? Dito, alamin natin. Anong meron sa araw na to? Ay, gentleness. Okay. Maganda naman. Sabadong-sabado ang peg. This is a reminder to be more gentle with yourself and others, and the grace, sensitivity, and gentleness of this spirit animal echoes the qualities brought forth when living from the heart. And that is the deer. Kasi papunta na tayo ng Pasko. So, kalimitan, nagpapatawad tayo dahil Pasko. No? Tapos, pag dating ng Enero, nang aaway na naman tayo. Okay. So, pero ito na yon, short reminder sa lahat-lahat ng napakaiksi ng buhay ng tao para hawakan mo yung galit sa puso't isipan mo. No? Hindi ka makaka-move on hanggat may galit ka sa puso mo. Hindi ka magtatagumpay hanggat hindi mo kayang bitawan yung nakaraan. Kung ito'y tungkol sa pag-ibig, no? Kung nasaktan ka man niya, given na yun, nasaktan ka na eh. Pero yung punto na maging soft ka din sa sarili mo, kasi andun na siya eh, umalis na siya, humiwalay na siya sa'yo. Bakit mo pa hahayaang malugmok ang sarili mo sa depresyon at sa anxiety kung alam mo naman din na hindi na siya babalik? Kung darating ka din sa punto na umaasa ka pa, then umasa ka. Pero hindi ibig sabihin nun na itigil mo ang mundo mo dahil umalis siya. So, ando doon yung puso mo, umaasa. Pwede naman yun eh, na magtrabaho ka, kumain ka, maglinis ka, maglaba. Pero, yung puso mo lang yung sinarhan mo, hindi yung buong buhay mo. Kasi kung matatandaan mo, ilang taon ba kayo bago nagkakilala? Di ba? So, bago mo siya nakilala, may trabaho ka, may ginagawa ka, nag-aaral ka, may mga priorities ka sa buhay mo. So, do na nung naging kayo pa, siya yung priority mo, wala na siya ngayon. So, you make yourself your priority, and then next to that is the responsibilities that you have on your shoulder. Doon ka dapat mag-focus muna. And while waiting, and if you are still hoping that somebody or that person will come back into your life, then so be it. You have to wait for that. Pero, you have to set limits and you have to put some boundaries on that. Kasi, hindi maganda sa isang tao na nakikita kang malungkot. Kasi kapag malungkot ikaw, affected yung internal organs mo doon. And at the same time, the spirit, the energy, the vibrations, and everything. Apektado. Maniwala kayo. So, that is the real talk sa buhay ng tao. Normal na masaktan tayo kapag hindi tayo ang pinili. Normal na nanghihinayan tayo kasi minsan may mga panahon na hindi natin nagawa, hindi natin nasabi sa kanila, hindi natin naipakita sa kanila. So, nanghihinayang tayo na kung kailan pa gusto natin ipadama sa kanya kung gaano siya kahalaga, gusto natin sabihin sa kanya kung gaano natin siya kamahal, gusto natin humingi ng tawad, gusto natin gawin ng ganito, ipagluto, ipaghain, ipaglaba, ipagplantsa, di ba? Hindi na natin nagawa kasi umalis na siya eh. So, dalawa yan. Yung pag-alis niya is iniwan ka lang physically or yung pag-alis niya is kamatayan. So, that's the real talk for everybody. Not just for the love of your husband or wife, your girlfriend or your classmate or your everything, but I'm talking about the general situation na minsan nagsisisi tayo na hindi na natin naipadama sa mga anak natin or hindi natin naipadama sa mga magulang natin dahil sa pride, sa ego, at dahil na rin sa ayaw nating tingnan ang sarili natin na nagpakumbaba tayo. Diba? Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang pag-amin sa katotohanan. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang pagpapakumbaba. Mas nakakasira ng reputasyon kung hindi ka marunong umamin sa sarili mong kamalian. That's the real talk for everyone. Good afternoon and maraming salamat po sa lahat na sumusuporta dito sa videos ko. Abangan nyo sa Martes, may live po ako. Free reading po yan. And may paraffle. Maraming salamat po.